14 ng Agosto 2022, bandang 3:00 ng hapon. Nagkagulo ang isang mataong bahagi ng Cavite matapos makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril mula sa loob ng isang maliit na cellphone repair shop. Nagulat ang mga mamimili at tindero sa paligid habang ang ilan ay agad na yumuko at nagtago sa takot. Ilang segundo matapos ang putukan, nakita ng mga tao ang isang lalaking mabilis na tumatakbong palabas ng shop bago tuluyang nawala sa makitid na eskinita sa gilid ng palengke. Pagpasok ng ilang residente at vendor sa loob ng tindahan, tumambad sa kanila ang wala ng buhay na katawan ng may-ari ng shop. Nakahandusay ito malapit sa repair table habang napapalibutan ng mga cellphone parts, tempered glass at mga gamit sa pagkukumpuni ng cellphone. Kinilala ang biktima bilang si Rashid Usman, 34 anyos, isang Muslim cellphone technician na matagal nang nagtitinda ng cellphone accessories at nag-aayos ng sirang gadgets sa lugar. Ayon sa mga nakasaksi, tahimik lamang umano ang sitwasyon bago mangyari ang pamamaril. May ilang customer pa raw na naghihintay sa labas habang may kausap si Rashid sa loob ng shop. Ngunit ilang sandali lang, bigla na lamang umalingaw-ngaw ang mga putok. Agad na isinugod sa ospital si Rashid, ngunit hindi na rin ito umabot ng buhay. Habang nagsisimula ang investigasyon, isa-isang kinunan ng pahayag ng pulisya ang mga taong nasa paligid ng shop nang mangyari ang insidente. Hindi nagtagal, may ilang saksi na nagturo sa isang lalaking huling nakaalitan ni Rashid. Kalaunan, kinilala ng mga awtoridad ang suspect bilang si John Navarro, isang lalaki mula sa Dasmariñas, Cavite. Noong una ay naging palaisipan ang motibo ng suspect, ngunit unti-unti rin itong naging malinaw kalaunan. Si John Navarro ay isang 29 na taong gulang. Siya ay nagtatrabaho bilang delivery rider sa Cavite. Araw-araw siyang bumabiyahe sa iba't ibang lugar upang makapaghatid ng pagkain at parcels. Hindi man kalakihan ang kanyang kinikita, pilit niyang pinagkakasya iyon para sa pang-araw-araw nilang gastusin, lalo pa at sinusuportahan niya ang pagpapagamot ng kanyang ina. May sakit ito sa bato at regular na sumasailalim sa dialysis sa isang ospital sa Laguna. Dahil dito, halos lahat ng kita ni John ay napupunta sa check-up at pagpapagamot nito. Ayon sa mga nakakakilala kay John, siya ay isang responsableng anak at malapit sa ina, dahilan kung bakit wala pa rin siyang asawa at anak. Kahit mahirap ang trabaho bilang rider, lalo na kapag tag-ulan o matinding init, hindi siya tumitigil sa pamamasada. Noong Hulyo 2022, nasira ang kanyang cellphone matapos itong mahulog habang nasa biyahe siya. Tinamaan ang LCD nito at hindi na niya ito magamit. Malaking problema iyon para kay John dahil mahalaga ang cellphone sa kanyang trabaho at mga online transaction. Dahil dito, naghanap siya ng mapagkakatiwalaang technician. Isang kakilala ang nagrekomenda sa kanya ng shop ni Rashid Usman. Kilala umano si Rashid sa lugar bilang mahusay mag-ayos ng cellphone at matagal nang may repair stall sa palengke. Dinala ni John ang kanyang unit sa shop. Ayon sa investigasyon, bago niya iniwan ang cellphone, ay ibinigay niya kay Rashid ang passcode ng device upang masuri nito ng maayos ang problema sa unit at matesting ang screen matapos itong mapalitan. Makalipas ang 3 araw,
Binalikan ni John ang cellphone. Naayos naman ang LCD at gumana muli ang unit. Nagbayad siya ng 1,200 pesos para sa repair bago umalis ng shop. Sa mga oras na iyon, wala pang ideya si John na matapos niyang ipaayos ang kanyang cellphone, magsisimula ang problemang tuluyang magpapabago sa kanyang buhay. Ilang oras matapos makuha ni John ang kanyang cellphone mula sa repair shop, napansin niyang may problema sa kanyang GCash account. Habang sinusuri niya ang kanyang online wallet, laking gulat niya nang makita na wala ng laman ang account na matagal niyang pinag-ipunan. Ang nilalaman nitong aabot sa 45,000 pesos ay nasimot. Ayon kay John, ang perang iyon sana ang gagamitin niya para sa mga susunod na dialysis session ng kanyang ina. Agad niyang chinek ang transaction history ng account. Doon niya nakita na nailipat ang pera sa isang hindi niya kilalang number. Nang tingnan niya ang petsa at oras ng transfer, lalo siyang nabahala dahil nangyari umano iyon habang nasa repair shop pa ni Rashid ang kanyang cellphone. Mas lalo pa siyang naghinala nang mapansin niyang wala na ang mga OTP messages sa kanyang inbox. Ayon kay John, hindi niya binubura ang mga ganoong message dahil ginagamit niya iyon bilang record sa online transactions. Dahil dito, naniwala siyang may taong sadyang nagtanggal ng mga mensahe upang hindi niya agad mapansin ang nangyari. Doon niya napagtanto na pareho ang passcode ng kanyang cellphone at ng kanyang GCash wallet. Sa isip ni John, isa lamang ang taong may access sa kanyang cellphone noong mga panahong iyon. Si Rashid. Dahil sa galit at depresyon, agad siyang nagtungo sa cellphone repair shop upang kumprontahin ang technician. Pagdating niya ron, direkta niyang tinanong si Rashid tungkol sa nawawalang pera. Ngunit mariin itong tumanggi at sinabing wala siyang alam sa insidente. Habang tumatagal ang usapan, nagsimula nang tumaas ang boses ni John sa harap ng shop. Dahil dito, lumapit din ang ilan pang Muslim na nagtitinda sa lugar at pinakalma si Rashid habang kinukwestiyon naman si John. Sa gitna ng komprontasyon, lalo umanong uminit ang tensyon hanggang sa magkaroon na nga ng sigawan. Ayon pa sa investigasyon, may isa sa mga kasamahan ni Rashid ang umano'y sumuntok kay John habang pilit siyang pinapaalis sa pwesto. Mag-isa lamang noon si John at wala siyang nagawa kundi umalis. Ngunit habang papalayo siya sa lugar, lalo lamang tumindi ang galit at desperasyong nararamdaman niya. Ilang araw matapos ang komprontasyon sa cellphone repair shop, lalo pang bumigat ang sitwasyon ni John Navarro. Dumating na nga ang schedule ng dialysis ng kanyang ina, ngunit wala pa rin siyang sapat na pera para mabayaran ang gastusin sa ospital. Ilang beses siyang nanghiram sa mga kakilala at kapwa rider, ngunit karamihan sa kanila ay kapos din sa pera. Ayon sa mga nakakakilala kay John, doon nila unang nakita kung gaano siya naapektuhan ng pagkawala ng kanyang pera. Halos maiyak ang lalaki sa kanyang sitwasyon. Kalaunan ay nakahanap din siya ng mahihiraman upang maituloy ang dialysis ng kanyang ina, ngunit hindi pa rin mawala sa isip niya ang paniniwalang niloko siya at kinuha ang perang matagal niyang pinagpaguran. Habang lumilipas ang mga araw, palihim niyang binabantayan ang galaw ni Rashid sa shop nito. Ayon sa investigasyon, ilang beses siyang nakita malapit sa pwesto ng technician bago nangyari ang krimen. At tuluyang hindi napigilan ni John ang sarili.
Noong Agosto 2022, bandang 3:00 ng hapon, nagtungo si John John sa shop ni Rashid. Dala ang isang baril. Normal lang naman noon ang paligid ng palengke. May mga customer na nagpapakabit ng tempered glass habang ang iba naman ay nagpapagawa ng cellphone. Ngunit ilang sandali matapos makapasok si John John sa pwesto, bigla na lamang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril at doon na nangyari ang trahedya. Agad na nagtago si John John Navarro upang makaiwas sa pulisya. Ilang linggo siyang palipat-lipat ng lugar habang patuloy namang umiikot sa buong lugar ang kaso ng pagkamatay ni Rashid Usman. Mabilis ding kumalat ang larawan ni John John matapos siyang ituro ng ilang saksi bilang responsable sa pamamaril. Habang nagtatago, lalo namang nahirapan ang kanyang ina dahil sa nangyari. Ilang beses umanong kinausap ng kanyang ina si John John at pinayuhang sumuko para harapin ang kaso. Ayaw umano nitong tuluyang masira ang buhay ng kanyang anak habang patuloy itong tumatakas. Kalaunan, nagpasya si John John na sumuko sa mga awtoridad. Sa isinagawang interogasyon, inamin niya ang ginawa kay Rashid. Ayon sa kanyang salaysay, hindi niya na nakontrol ang galit matapos mawala ang perang nakalaan sana para sa dialysis ng kanyang ina. Kasabay nito, ipinagpatuloy naman ng cybercrime investigators ang pagsusuri sa transaction records ng nawawalang pera mula sa GCash account ni John John. Sinuri ng mga awtoridad ang transfer history, mga connected numbers at iba pang digital records na maaaring magturo kung saan napunta ang 45,000 pesos. Makalipas ang ilang linggo, lumabas sa investigasyon na ang pera ay naipadala sa isang account na konektado umano sa kamag-anak ni Rashid sa Davao. Dahil dito, lalo pang tumibay sa isip ni John John na may kinalaman nga ang technician sa pagkawala ng kanyang pera. Ngunit sa puntong iyon, wala nang pagkakataon si Rashid upang magpaliwanag o di kaya'y maipagtanggol ang sarili niya. Ayon sa mga awtoridad, kahit may lumabas na digital trail na nagtuturo sa koneksyon ng pera sa kamag-anak ng biktima, hindi na rin naisampa ang anumang kasong may kaugnayan sa umano'y pagnanakaw laban kay Rashid dahil sa kanyang pagkawala. Samantala, sa pagdinig sa korte, isa-isang inilahad ang mga ebidensya at testimonya kaugnay ng pagkamatay ni Rashid Usman. Matapos marinig ang testimonya ni John John, ay may ilang nakisimpatya sa binata. Gayunpaman, nilinaw ng hukuman na walang sino man ang may karapatang ilagay ang batas sa sariling kamay. Ayon sa korte, may tamang proseso upang habulin ang isang reklamo at hindi kailanman magiging tama ang pagpaslang kahit pa may matinding galit o desperasyong nararamdaman ang isang tao. Sa huli, napatunayang may sala si John John Navarro. Pinatawan siya ng pagkakakulong na aabot sa 20 taon. Samantala, patuloy namang nagpapagamot ang kanyang ina sa tulong ng iba pang kamag-anak habang si John John ay nananatili sa loob ng kulungan. Ayon sa ilang ulat mula sa pasilidad kung saan siya nakakulong, maayos umano ang kanyang pag-uugali at aktibo rin siya sa ilang programa sa loob ng piitan. Dahil dito, umaasa ang kanyang ina na maaaring mas mapabilis ang paglaya niya balang araw kung magpapatuloy ang maayos nitong asal sa loob ng piitan. Sa kabilang panig, naiwan namang nagdadalamhati ang pamilya ni Rashid. Para sa kanila, hindi na maibabalik ang buhay ni Rashid habang si John John ay may pagkakataon pang makapagsimulang muli
sa oras na makalaya ito. Sa huli, 2 buhay ang tuluyang nagbago ng hindi inaasahan. Isa dahil sa kasakiman at isa dahil sa galit at desperasyong hindi na napigilan.